Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Ang Alicia Araneta Marcos na to, pero hindi ho niya maano yan. Kumbaga talagang kitang-kita kasi puro HD, puro magagandang camera ho yung ginamit nila dito sa video na to. Pati nga ho yung speech nitong si Marcos Jr. Ginagandaan ho nila yung mga footage, yung mga picture, pero yung trabaho nila puro kapalpakan na naman to. Ayan o, tingnan nyo naman yan. O, ba't ka lumalayo? Tingnan sa mga may asawa dyan. Sigurado, naiintindihan nyo yung sinasabi ko na yan. Pagka medyo meron kayong misunderstanding, medyo ano yan medyo, tingnan nyo. Oh. Kaya ngayon, tinatanong ng ating mga kababayan, sino bang bumuntal sa'yo, Lisa? Yung anggulo nitong si Binibining Maharlika na tinurukan ng, tinuslukan ng kung ano. Si Mama Maharlika, matindi siya kagabi, di ba? Tinusluk-tuslukan daw ng, nagparitoke daw tong si Lisa Araneta Marcos. Hindi umano. Pero iba ho yung anggulong nakikita natin base sa body language nitong mag-asawa na to. Meron ho nangyaring jobagan. Sa tingin natin ha, yan o. Tingnan nyo, mas malapit pa ho siya dito kay, dito kay Sir eh. Ayan o, yan si Lisa. Ito, mas malapit pa siya dito. Dapat asawa mo, daig ka pa ni Prasco. Tingnan mo naman yan. O, daig ka pa ni Prasco. Nakadikit siya kay Marcos Jr. Itong si Lisa. Tingnan nyo naman, ang layo ng distansya. Hindi ko binibigyan ng something to ha. Kasi may asawa na ho tayo, alam ho natin yung pagka merong, kunyari, medyo umiilag siya, yung tipong, di ba? Ibig sabihin, meron kang nagawa. O meron kang ginawa, ayan o. O yan, dumidistansya ho talaga si Lisa eh. Ayaw niyang tabihan. O nagtatago siya sa shadow. O nagtatago ho siya sa shadow nitong mama na to para matakpan yung black eye niya dito. Pwede, posible din ho yun. Pero hindi mo na kumbaga nabidyohan ka na eh. Ladies and gentlemen, please rise and together let us Tabi celebrate ka, the phase 3 pinalapit ho siya, hinila siya ni Marcos Jr. Hinila ho siya. Anong ginawa niya? Pasig River. Hindi ho siya tumabi. Merong something talaga. Ang tanong dito, ang presidente ho ba natin, yan ang pagka medyo mainit na ulo, pagka yung tipong ang dami ng problema ng Pilipinas, habang nagpupulburon sila, nakita niya, medyo nabana siya kay dito kay Coca, bigla ho niya siguro di ba? Yung natin alam, yun yung mga kumbaga, yun yung mga spekulasyon na nababasa natin sa social media, pero hindi ho tayo nagpapakalat ng kung ano-ano dito. Kumbaga sinusubukan lang ho nating basahin yung mga body language itong mga walang yang to. Patawa-tawa ka pa, daig ka pa ni Prasco. Prasco yan, di ba? Yung asawa ni Doc Prasco yan eh. In 5, Lapit. Meron ko. Siguro ayaw ni Lisa Araneta Marcos itong mama na to. Nakita ko kung paano niya tinignan eh. Merong something din sa tingin niya. Ito, tingnan niyo ho. Merong something dun sa tingin niya eh. Tuloy-tuloy ho ito mga kababayan. Merong something eh. Alam mo tong maalin na to pag medyo hindi niya trip yung yung mga niya, nakaharap niya eh. Pasig River Bigyang Buhay Muli Project and the hope for a bagong Pilipinas in 5. Ayan ho, tingnan nyo. Pagka ganyan ka na tinignan ni Lisa, may ibig sabihin yan, masisibak ka. 2, 1.
Hindi, pati ho yung paghawak ng kamay, tignan nyo naman, oh. Hindi man pinatong ni Lisa yung kamay niya dito kay Marcos Jr., oh. Oh. Awkward na, oh. Pati ba naman sa pagpindot ng switch, awkward pa rin itong dalawa na to. Oh. Ibang klase naman yan. O yan ho mga kababayan, kayo na ho humusga kung ano masasabi nyo dyan. Pero ang atin dito, kailangan kailangan ng dumulog. Nitong si Lisa Araneta Marcos. Sa mga otoridad kung ano man ang nangyari dyan sa mukha niya na yan, ipa-check up yan, ipa-blatter kung sinong bumuntal dyan, di ba? Dapat o kung sinong doktor na nagtuslok-tuslok dyan, dapat maimbestigahan kung meron talagang lisensya, di ba? Baka nabudol lang pala siya. Hindi mo natin alam Marami hong posibilidad, marami hong kumakalat ngayon sa social media. At ano ho natin yan, First Lady yan. Dapat yung well-being ng ating First Lady, binabantayan din ho natin. Kahit na alam naman ho natin, wala namang pakinabang yan si Lisa, concern ho tayo. Ano ho bang nangyari sa mukha niya? Bakit bigla ho siyang nagka-black eye? Ang tagal namin ho kayong hindi nako-content. Siguro iniisip nito kailangan First Lady ako, maganda ako. Magpapatuslok-tuslok ako ng kung ano-ano sa mukha ko, 'di ba? Magpapalagay siya ng mga pampabatak ng mukha, 'di ba? Baka yan yung epekto. O karma niya na yan, di ho natin alam. Nakapulburon siya, bumababa siya sa Malacanang, nadapa siya, 'di ba? Una yung mukha niya. Maraming posibilidad. Maraming spekulasyon ngayon sa social media at maraming pinagbibintangan. Nandiyan si Marcos Jr., di ba? Sinasabi nila baka nag-away na naman. Kasi nung huling nag-away, si Marcos Jr. ang merong black eye. Yun. Pwede rin ho yun. Ginantihan niya. Walang yaka, nakaisa ka sa akin. Ako naman ngayon, di ba? Baka nagjumba ganun. Dito tayo kay Joel Chua. Game. Habang tumatagal po ang trial, ang pagsisimula ng impeachment, nanganganib po yung mga ebidensya po namin at yung mga testigo po namin. Kaya po gusto na... Ulit-ulit ka naman. Inaaraw-araw mo na yung mga panluloko mo na yan, Joel Chua. Alam nyo na ho ang dahilan. At kung sakaling mag-umpisa ang impeachment trial na to, kung sino man hong kasama nyong nanunood, kung nag-umpisa ko itong impeachment trial na to sa lalong madaling panahon, dahil sa kagustuhan ng ibang mga congressman na gusto pang kumita dyan, dahil alam nila na tagilid ang kanilang kandidatura, alam nyo na ho ang dahilan. Nangihinayang ho sila doon sa perang ibabayad sa kanila bilang mga prosecution panel dyan sa impeachment na yan. Masyado naman ho kayong halata, Joel Chua. Sa totoo lang masyado na ho talaga silang halata. Especially itong mama na to. Napakamukhang pera nyo ho. Grabe naman yan. Napakamukhang pera nyo. Sa totoo lang. Di pa ba sapat yung 150 million sa pagpirma ng na yan? Yung AX, ayuda, kung ano pa man yung mga pakimkim nyo na yan na galing kay Marcos Jr., di ba? Hindi pa ho ba sapat yan? Naknan toka, talagang gusto nyong i-squeeze lahat ng pwede nyong ma-squeeze dyan sa impeachment na yan bago kayo umalis dyan ka sa House of Representatives. Masyadong obvious. Naknan toka. Alam po namin din ito, Masimo lang. Posibleng magkaroon ng tampering o pakikialam sa mga ebidensya o kaya naman ay magbago ng isip ang mga testigo. Sino ba mga ebidensya nyo? Yung sa DepEd, yung binigyan ng envelope nitong si BP Sara, malalaman kung kanino talaga galing yung pera. Ilalatag sa Senado nitong si BP Sara yung mga ebidensya. Dapat, malamang sa malamang isusumpi na yan. Nitong ang tawag dito ng impeachment court ang mga ebidensya ni BP na kung saan kausap niya tong si Kokak at sinasabi niya, yan, yung pera na yan ipamigay mo sa mga tauhan mo diyan sa Department of Education. Ano pala ho yun, mga bait yun, no? Diba? Akala ho niya in good faith. Sabi ho siguro niya sa mga tauhan niya diyan sa Department of Education, ito pinabibigay ni ni Kokak ni Black Eye, pinapabigay ito ni Black Eye, di ba? Pang merienda nyo daw yan. Di ko alam kung saan galing yan, pero bahala kayo dyan. Galing kay Kokak yan yun yung mga iniintay nating ebidensya na ilalatag ng kampo ni BP Sara kung sakaling matuloy yung impeachment na yan. At tumaasa ho tayo na
malulusutan ho yan ni Vice President Sara Duterte. 100%. Ilan ito sa mga ikinababahala ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, isa sa mga itinalagang House Prosecutor para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Reaksyon ito ng kongresista matapos na formal na ipaalam ni Senate President Francis Escudero sa kanyang mga kasamahan sa Senado, maging kina VP Duterte at House Speaker Martin Romualdez, ang posisyon nito kaugnay ng impeachment, partikular ang panukalang pagsimula ng impeachment trial sa July 30. Bagaman tatalakayin pa lamang ito at pagpapasyahan ng Senado sa resumption ng session sa June 2, iaapela ito ng kongresista. Well, sa ngayon, siyempre, ang pwede lamang po namin gawin ay makiusap. At the end of the day, siyempre, nire-respeto po namin kung ano po ang pananaw ng mga senador, lalo-lalo na po ng ating Senate President. Ako, yan ang sinasabi natin. No? Rinirespeto nyo pero inaapuran nyo. Kung rinirespeto nyo, tatanggapin yung maluwang sa inyong damdamin na okay na yan, sige na, ano magagawa natin. Kaso hindi nyo matanggap dahil sayang nga naman yung mga perang ibabayad sa inyo o yung mga ayuda o yung pabor na makukuha nyo dito kay Tambalus do sa pagtayo nyo bilang prosecution panel. Diyan sa ano na yan, diyan sa impeachment na yan. Bistado na ho kayo kung sakaling makita nyo si Joel Chua ha, na umpisahan yung impeachment na yan at sila yung naging yung mga kasama niya, sila naging naging prosecution panel. Alam niyo na ho ang dahilan kung bakit nila minamadali yan at gusto nilang mahihabol sa 19th Congress para mas kumita pa ho sila. Para mas marami pa ho silang ayuda siguro makuha dito kay Tambaloslos. Para marami pa silang maipamigay na tulong sa kanilang mga constituent, di ba? Yun naman kasi sinasabi, di ba, yung 150 million mga ayuda daw yun na ibibigay. Di umano. Baka malamang kulang pa yung ayudang pinamigay nitong si Joel Chua kaya gusto niyang matuloy ang impeachment. Ayan, para tuloy-tuloy ang pamimigay niya. Walang nga talaga to Joel Chua na to. Ayon naman sa ilang legal experts, walang makikinabang sa pagkabinbi ng impeachment trial. Whether it is the impeachment court, the Supreme Court, any trial court, any quasi-judicial body, any administrative body, when there's a case, any delay does not benefit anyone. Even if everybody says it's a political exercise, it's not. It's about fairness, determining the truth. Yan nung nagsasalita na yan, si Attorney Domingo Egon Cayosa, former National President, Integrated Bar of the Philippines. Naku, sir. Naku, talagang lahat na lang ata no? Ibang klase talaga. Giving both sides a chance and then boboto sila. Bukod dito, Boboto sila pagkatapos nilang bumoto, merong mga envelope o merong mga maliliit na bag na ibibigay doon sa mga magko-convict. Sa tingin ho natin, kung yung kay Corona, tag 100 milyon o 20 milyon ang pinamigay doon, dito ho hindi na mapapayag ang mga senador na magko-convict dito kay BP Sara na ganong kalaking halaga lang ang ibibigay sa kanila. Again, ang pag-ano na yan, yung impeachment na yan, pera ho yan. Yun pa nga lang pagpirma 150 million. Di umano. Ang tinamod mo doon sa mga pumirma. Kumusta na lang doon sa mga magkukonvict? Yun, pirma pa lang para ma-send yung articles of impeachment sa Senado. Iba pa ho yung mga magkukonvict kasi iba yung mga magkukonvict sa... Pagka yung na-convict yan sa Senado, wala na, tapos na si BP. Kaya mas malaki hong bayad ng mga senador na magkukonvict dyan. Kaya napakaganda na bulgar na talagang meron nangyaring bayaran. At hindi lang ho yung si Norberto Gonzales, maging yung si Lacson, binulgar niya na meron ho talaga nangyaring bayaran. Kumbaga meron Consuelo de Bobo, yung mga nag-convict dito kay Renato Corona nung in-impeach siya dyan sa Senado. Kaya dito kay BP Sara, abangan ho natin kung magkano ang ipamumudmod nitong administrasyon na to sa mga magkukonvict dito kay Vice President Sara Duterte. maaari rin itong magbunga ng panibagong kwestiyon at kaso sa korte ayon sa isang constitutional framer. I don't agree that it should be postponed in July. They violated or did not follow the constitutional mandate. They're accountable. Samantala, formal nang binuo ng House of Representatives ang Kung sinasabi nitong si
Monsod na accountable sila, di panagutin nyo yung mga senador na hindi tumalima dyan sa nakasaan na forthwith na yan, forthwith. Di ba? Sikasuhan nyo sila sa tawag dito, sa ethics committee. Di ba? Kung meron silang pagkakamali, kasuhan nyo sila. Ano yan kumbaga, decision yan ng rules nila, hindi naman decision nitong si Kilay. Ang sinabi, pagka naka-break sila, para makapag-session sila, kailangan magpatawag ng special session ng Pangulo. Imbis na awayin nyo itong si Boy Kilay, kasi kung masyadong komplikado, first time mo ito nangyari. Manawagan kayo kay Marcos Jr. na mag-issue na siya ng special session sa Senado para mapag-usapan na, di ba? Para matapos na. Kaso inuunti-unti nyo pa, dami yung kaartehan. Impeachment Secretariat para sa impeachment trial sa pamamagitan ng isang memorandum order mula sa tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco. Pangungunahan ng Impeachment Secretariat ng House Secretary General at magkakaloob ng technical at administrative support sa public prosecutors para sa paglilitis ng pangalawang Pangulo. Binubuo ang Impeachment Secretariat ng 134 na kawani mula sa iba't ibang departments ng mababang kapulungan. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Ayun na nga mga kababayan, yun ang pinaka-latest na update kaugnay dyan sa mga dyan sa kaganapan dyan sa impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. Ngayon naman rumekta naman tayo dito sa grabe naman ito. Tayo natuwa, sobrang natuwa tayo nung nakita natin itong video dito na ni Third Floor Studio. Palakpakan muna para sa mga kababayan nating mga basta Dabawenyo, talagang ibang klase. Palakpakan natin. Napakainit na pagtanggap dito sa ating kandidato dito kay Attorney Vic Rodriguez diyan sa Davao. Heto, panoorin natin 'to, ibang klase. Oo. Matindi ito. Ayan masaya tayo dyan pagka nakakakita tayo niyan. Kaya kay Congressman Rodante Marcoleta, ganyan din yung pagka bumabaho sila sa grassroots doon natin nararamdaman sa social media, sa grassroots, doon nakikita yung napakatinding suporta sa ating mga kandidato ibang klase. Saludo. Yo. Ayos. Napakahusay nito. Ayos. Ayan apo ni Pangulong Duterte yan. Ayan sa mga Dabawenyos, ang anak sa atong Congressman, palakpakan nato si Sir Rico Rodrigo Duterte II. Rodrigo Duterte II. Dabawenyos, ang nanapata! Kasi meron pa sounds tanggalin natin yung sounds. Ayan mga kababayan, rekta na tayo. Pilipino! Ladies and gentlemen, ayos. let's welcome Senator Attorney Vic Rodriguez. Palakpakan, pakinggan natin ang sasabihin ni Attorney Vic dito. Ngayong buntag Davao, ngayong buntag Barangay 19, ngayong buntag kaninyong tanan, naghang salamat sa inyong napakainit na pagtanggap sa akin ngayong araw. Isang malaking karangalan na ako ay maging bahagi ng inyong ginagawang pagtitipon. Maraming salamat sa ating mayor, kay Mayor Baste Duterte, sa ating mga opisyal na namin ito ngayong araw. Dapat nandyan tayo, dyan sa dyan sa event na yan ngayon sa nung kahapon, dun sa dinaluhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaso, di lang tayo nakapunta. Pero next time, pupunta na tayo. Next time talaga, pupunta na tayo. Hindi tayo nakapunta kasi dami rin kasi nating inaasikaso. Dami natin. Ating Pangulong Rodrigo Duterte. Maiksi lamang ang aking magiging mensahe sa inyo.
Alam kong nalalaman ninyong lahat na patuloy ang ginagawang political persecution laban sa pamilyang Duterte. Alam kong nalalaman ninyong lahat na mayroong pagtatangkang nakawin hindi lamang ang pera nating mga Pilipino, kung hindi ang posisyon ng pangalawang Pangulo mula sa produkto ng Davao City, mula sa anak ng Davao, mula sa anak ng Mindanao. Tinatangka nilang nakawin ang posisyon ng pangalawang Pangulo mula kay Vice President Inday Sara Duterte. Huwag tayong pumayag, huwag kayong pumayag. Ating labanan ang pagtatangkang na pastanganin ang ating saligang batas. At kasama ng iba pang mga senador na kumakandidato sa ilalim ng Duterte approved and certified senatorial candidates, hinihingi po namin ang inyong tulong na Naririnig nyo namin. Talagang buuho dapat tayo dito. Kahit tayo mga taga-suporta nitong mga kandidato na to, dapat magkaisa tayo para ipangampanya itong mga... Wow, pati ba naman yung... Ano ho yan galawang loyalista yan Yung tipong nasa isang bangka tayo, nagtutulakan tayo. Naku, pangit ho yan. Para sa tauhan ng mga ibang mga senatorial candidate, huwag kung ganon. Yung mga kagaya ni Pastor Kibuloy, nitong si Atty. Vic Rodriguez, si Congressman Rodante Marcoleta, kung makapusyo sila sa mga kasama nila dito sa lineup na to, talagang ramdam ho natin na gusto ho nilang manalo ang isa't isa kaso yung iba merong ano ba yan kasi? Na sana ngayong 2025, ihatid po ninyo kaming lahat sa Senado itong siyam na Duterte approved and certified candidates. Ano na lang kumbaga, magkaisa na lang ho tayo. Hindi yung unity team ito yung totoong unity, yung totoong pagkakaisa para sa tunay na pagbabago. At yaan ang mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Upang may pagtanggol po natin si Vice President Inday Sara Duterte sa mga nang-aapi sa kanyang elitistang kongresista. Dalhin po natin sa Senado si Senador Dante Marcoleta. Dalhin natin sa Senado si Senador Philip Salvador. Dalhin natin sa Senado si Senador Bongo, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, dalhin natin lahat. Bato de la Rosa, Senator J.B. Hinlo, si Senator Ol Lambino, si Senator G.B. Bondok, si Senator Pastor Apollo Kibuloy, at sa Narinig nyo ho yung hiyawan na yon. Karamihan ho ng mga nasa Davao talagang makikipaggurguran para dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Talaga hong mananalo yan. Si Atty. Vic, Pastor Kibuloy, Congressman Rodante Marcoleta. Kampanya ho natin. Sa Davao, sure win na ho tayo Kumbaga, dyan sa bahagi ng Mindanao na wala na ho tayong pagtatalunan. Panalo na ho. Pero ang problema na lang ho talaga yung mga nasa Visayas tsaka Luzon. Pero yung mga nasa Luzon talaga, doon talaga ho yung kumbaga doon talaga tayo magkakabakbakan. Sana mapairam din po ninyo ako ng inyong sagradong mandato at tiwala. Dalhin po ninyo ang isang katulad ko sa Senado dahil ngayong 2025, pag tayo'y nagkaisa, posible ang pagbabago. Muli ho, ako'y nagpapasalamat, naging bahagi ng inyong ginagawang pagtitipon ngayon. At ito nga ho ang ating layunin. Tayo ay tumugon sa hamon na pamunuan
ang isang tunay at maisog na oposisyon sa Senado. Sinusulong po natin ang laban o giyera kontra sa korupsyon. Subalit hindi ko po kakayanin ito mag-isa. Kinakailangan ko ng kasama, kinakailangan ko ang tulong ninyo. Bagamat ako ay kumandidatong independent, nung ako'y naghain ng aking kandidatura, sinabi ko na ang aking katapatan ay tanging sa Republika ng Pilipinas lamang at ang nais kong kapartido o kaalyado ay kayo, sambayanang Pilipino. At sana ho, mapagbigyan ninyo ako ng... Hindi kasi meron ho tayong mga nababalitaan na yung ibang mga bataan ng ibang mga kumakandidato, di pa rin tumitigil sa, kumbaga yung pambubuisit ba. Di natin malaman kung anong pakay nila no? Pakay nyo ba talaga magkaroon ng pagbabago sa ating bansa? Si Tatay Digong na nga pumili. Sino ba mas magaling ba kayo sa kanya? Ganon? Sige nga, mas magaling pa kayo kay Tatay Digong. Anak ng toko, wag naman hong ganun. Mali naman hong siguro yun. Kung makapagsalita kayo, Duterte kayo eh. Kung makapagsalita kayo, talagang, akala mo talagang tatayaan nyo yung buhay nyo kay Tatay Digong. Pero dito lang sa mga kandidatong pinapakiusap niya na ikampanya natin at suportahan, binabanatan nyo pa. Anak ng toko, lalaman-lamang pa kayo mga DDS, diehard Duterte supporter. Yung tago-bilin nga eh. Yung tag-bilin lang ni Tatay Digong na, yan, yung mga kandidato ko, suportahan nyo ha. Ikampanya nyo. Yun lang ho, di natin magawa. Hindi ako kasali kayo lang. Yun lang hindi nyo magawa. Mga buwisit kayo. Nakita nyo ho kung paano yung nasa kabilang kampo kung anong klaseng pangangampanya ginagawa nila. All out, parang presidential. Maya't maya, meron ho silang mga rally. Meron ho silang rally. Maya't maya. Bulacan, Davao del Norte, Ilocos. Iniukot ho nila buong Pilipinas. Tayo sa social media na lang at yung iba dyan, nagbabanatan pa. Mahiya naman ho kayo. Doon sa individual, doon yung leader na pinapaniwalaan natin pare-pareho. Kung yung simpleng utos lang niya na itong kandidato ko, suportahan niyo yung kampanya niyo, tapos hindi niyo magawa, naku, meron po kayong mga diferensya. Ang tanong dito, baka mga double agent kayo. Ang hirap nito, na-infiltrate na ho pala yung hanay natin. Merong mga nagpapanggap na supporter, ginagamit ang apelidong Duterte para kumita at para pagwatak-watakin ang lineup nitong si dating Pangulong Rodrigo. Sabagay, marami namang gumagamit talaga ng apelido ni Tatay Digong, no? Marami ho talagang nag-name drop, kaya ho talaga magagawa natin. Inyong tiwala at mandato, pakitulungan nyo na rin po akong mga kampanya sa inyong mga kamag-anak, kaibigan, kakilala, kaprobinsya, kabarangay, at Pilipino sa anumang pong bahagi ng mundo. Muli ho, ako si Atty. Vic Rodriguez, number 56 sa balota, madaling tandaan, 5-6. 56 sa balota. 5-6. 5-6. 5-6. Ganda ng numero nitong si Atty. 5-6. Yung mga mga mahilig dyan. Yung mga kababayan natin. Pero yung si Atty. Vic, pagka pinahiram nyo yan, siyang manghihiram eh. Kayo magpa 5-6. Hindi ho 5-6 ang ibabayad niya sa inyo. Ibabayad ho niya sa inyo kung ano yung mga sinasabi niya ngayon sa pangangampanya niya. Sigurado ho tayo dyan. Hindi, maraming nakasaalang-alang dito eh. 2 beses ka na ng budol pag nagkataon, di ba? Pati tayo ho dito. Sabihin ko, rerektahan ho natin. Pagka umabot tayo dun sa punto na tipong, naku, mayroon problema dyan, sir. Oo, sumuporta ako pero parang lumilis din ho ata kayo dun sa mga itinangako nyo. Hindi ho natin pahihintulutan na aabot tayo dun sa punto na
hindi na tinutupad o taliwas na dun sa mga ipinangako ang kanyang mga sinasabi, tapos sinusuporta natin. Iko-call out natin yan. Pero dito kay Atty. Vic Rodriguez, kaya yung ginawa natin kay Marcos Jr., yung mga pinangako niya, hindi ho niya tinupad. Pero dito sa isa na to, pagka hindi niya tinupad yan, ay magkakaproblema ho tayo. Ano pang kredibilidad? Ano pang prinsipyong sasabihin mo? Kung sakaling yung mga pinapangako mo na yan, hindi mo tutuparin. Kaya tayo ho'y sigurado, 100%, naniniwala ho tayo. Yang si Atty. Vic Rodriguez, lahat ng salitang sinasambit niya sa kanyang labi dito sa election na to, sigurado ho tayo, lahat ng mga salita na yan, tutuparin niya yan sa abot ng kanyang makakaya. Dahil ang kausap niya na ho dito, hindi si Marcos Jr., hindi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung endorsement, masaya yun. Merong isang Tatay Digong na naka-backup sa iyo. At yung mga taga-suporta niya, talagang susuportahan ka nila, makikipag-gurguran sila para sa iyo. Pero, ang pangakong binibitawan niya, hindi kay Tatay Digong. Binitawan niya yung pangako sa sambayan ng Pilipino. Kaya tayo, magsama-sama para suportahan itong kandidato na to. Dahil sigurado ho tayo, paging tayo dito sa PH Update, mag-aayawan na kung sakali man. Ayawan na ho siguro yun. Siguro, ano na natin, isasara na natin ang chapter natin sa buhay natin dito sa... Diba? Sa pagsuporta sa mga kandidato, baka mambubuisit na lang ho tayo sa social media. Wala na ho tayo susuporta. Pagka, kunyari, nawala na si Tatay Digong, wala na. Wala na ako, mag-aan na ako, gigit na lang ako, bahala na kayo dyan. Anong toka, lahat na lang ba? Kaya, sana itong mga kandidato natin na to, hindi naman ho tayo umabot sa punto na pati yung mga taga-suporta ni Tatay Digong, panghinaan ng loob. Mahirap dun. Ngayon ho kasi kahit na hindi natatakbo si Tatay Dig sa national, ay dahil malaki o tiwala natin at yung mga sinusuportahan natin, ganun na lamang ho ang pagrespeto nila dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya tayo yung nakakasigurado na kung sakali suportahan ho natin yan, kampanya ho natin, hindi lang, yan na nga ba sinasabi natin, maging itong si Atty. Vic, nakikiusap na, wag nyo lang ho akong anuhin, wag nyo lang ho akong suportahan, ipangampanya nyo po ako. Wag yung tipong para kayong secret admirer, yung tipong, okay, basta ako susuportahan kita, Atty. Vic, isisingit kita, hindi. Okay, Congressman Rodante Marcoleta, basta ako, number 1 ka sa puso ko. Pero hindi kita ikakampanya. Talo din ho. Diba yung effort natin sa kaka-comment sa social media, yung tipong tagal-tagal na nagko-comment. Last year pa nagko-comment na ako. I will support. Diba? Walang humpay yung kaka-like mo, kaka-share mo dun sa mga video niya, tapos di mo mang kinampanya, hindi mo mang pinakilala sa mga kamag-anak mo. Diba? Kailangan ho talaga yun. Yung pag-share, pag-like, okay yun, walang masama doon. Approve na ho sa atin yun. Pero yung personal na pagpapakilala, yung mama na yan, hindi nabibili ng pera. Yung si Congressman Rodante Marcoleta, suportahan natin yan, magaling yan. Pagdating sa Senado, lahat ng mga walang utak ay sasabunin niya. Diba? Si Pastor Kibuloy, walang makakapangurakot pagka nandiyan siya sa Senado tayo dahil isusugal niya ang buhay niya para malinis lamang ang pamahalaan. Magsasalita siya, hindi niya kakampihan ng mali. Pagka alam niyang mali, walang kumbaga, ang tawag dito? Walang tanong-tanong. Walang usap-usapan pagka mali yung kay Pastor Apollo Kibuloy. At sa lahat ng kandidato natin, yan si Philip Salvador, di ba? May prinsipyo kay Tatay Digong. Yung mga artista, di ba, naglipatan na sila ng bakod. Pero hindi niya iniwan si Tatay Digong. Yun lang Magkaroon lang tayo ng senador.